Super Pinas TV. Super Pinas TV. Magandang araw mga ka-super. Eto at nagsanib puwersa na po sila. Tila ba ay may malaking kakulangan ang COMELEC nito sa nakaraang eleksyon. Mukhang tukoy na rin kung sino ang nasa likod ng mga pagsasampa ng kaso sa kanila. Lalong-lalo na para sa Duterte Youth. Kawawa naman ang party list na ito. At ito pa yata ang isa sa mga may pusong lumalaban para sa ating kapakanan, mamamayang Pilipino kontra sa mga New People's Army. Nako naman, mukhang kailangan na talaga nating patalsigin ang namumuno dito sa COMELEC. Sangayon ba kayo dito mga ka-super? Kung Monday hindi tayo sinama sa proclamation, kaya ng Tuesday po mag-file tayo nito sa Supreme Court kasi nakaramdam natin is grave abuse of discretion. Kasi ang daming may kaso dyan sa COMELEC, mga kasabay naming mga kongresista, party list, yung iba ang kaso, malversation of funds, plunder, merong kaso sa CA pa si Congresswoman De Lima tungkol sa drugs, merong pang kaso sa citizenship, ang daming merong kaso dyan. Pero nung araw ng proklamasyon, ang nilagay ng COMELEC, kahit sa isang very serious, yung sa amin, masabi ko sa inyo kung ano yung kinaso sa amin ng Kabataan Party List. Talagang kahit hindi kayo abogad, bobo po kayo. Kinasuhan ako, kami, ng vote banking. 2019. Bakit daw? Nag-speech kasi ako ng 2019. Sabi ko, kapag kami ay nanalo, lahat ng aming pondo sa aming magiging opisina ay iaalay namin pang serbisyo sa taong bayan. Wala kaming kukurakutan kahit piso. Yun yung statement ko sa speech ko. Kinasuhan ako ng Kabataan Party List ng vote buying. Sa dami-dami ng gobernador, kongresista, mayor at mga kalaban nila na tunay na naglalabas ng maraming pera, milyon-milyon tuwing eleksyon namimili ng boto. Ang kaisa-isang kinasuhan sa central office ng vote buying kami na nangako lamang na ang aming magiging pondo ay ibibigay namin sa taong bayan. Gano'ng kahausyaw yung kaso na yun? At yun yung sinasabi ng COMELEC na very serious kaya kami nakahol ngayon. Pangalawa, ang pangalawang kaso sa akin ng Kabataan Party List. Nag-speech daw ako ng 2019, ang sabi ko, kapag kami nanalo sa Kongreso, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Mahilig tayo makipagdebate. Si Jim Paredes nga, sinugod natin sa EDSA para debatihin. Si Kaloy Zarate ng Bayan Muna, kadebate natin. Yun yung sinasabi ko, dedebatihin natin hanggang matalo kayo, hanggang maubos kayo sa Kongreso, katulad ni Bayan Muna na tanggal. Ang kinaso sa akin, yung huling parte nilagay, hanggang maubos kayo, / Chairman Cardema is promoting violence tantamount to mass murder in the Philippines. Sabi ko po, yun yung klase ng kaso na kinaso sa akin. Kaya nga, nakapending pa yun kasi house show talaga. Ang isa pang kinakaso sa amin, tanggalin daw yung registration namin kasi hindi kami rehistrado. Sabi ko, ano ba nangyaring pinipetition yung tanggalin yung rehistro namin dahil hindi kami rehistrado? Kaaway ko yung taga-COMELEC noong 2019 to 2022. Senior Commissioner, si Ruay Nagwanson. Kung hindi kami rehistrado dyan, tinanggal na ako ng kaaway ko. Sinasabi na meron daw hindi na-publish, meron daw hindi hearing na pinuntahan. Lahat ng order to publish, lahat ng notice of hearing na comply namin. Itong kakasuhan ko nga rin to si Atty. Maranyon eh. Kiniklaim lahat na hindi registrado yung fake yan. Nandito po ako para manawagan na panagutin ang lahat ng mga gumawa ng kalokohan ngayong election process na ito. At sino ang dapat nating panagutin? Ang mga commissioner ng COMELEC! At paano natin sila pananagutin? Through impeachment. Anong sabi ng konstitusyon? Kapag pinitrain mo ang public trust, pwede kang ma-impeach. Paano pinitray ng mga commissioner ng COMELEC ang public trust? Dalawa. Una, sabi ng batas, dapat simula pa lang linabas nyo na yung source code review report para makita namin kung yun mismo yung nakalagay sa makina. Pero kailan ninyo linabas? 2 araw bago mag-eleksyon. At nung nilabas ninyo, ano yung nandun sa source code review report? Version 3.4. Ano yung nandun sa mga automated counting machines sa buong Pilipinas? 3.5. COMELEC, pinagkatiwalaan ko kayo ng taong bayan para kayo ang mag-conduct ng maayos na eleksyon sa ating bansa. At ang batas natin ay nagsaad ng mga measures para ma-ensure natin na ma-establish natin yung trust na iyon. Hindi nyo sinunod dahil belated kayo naglabas ng source code review report at yung nilagay ninyo sa makina ay hindi pa yun yung na-review doon sa audit. Traidor kaagad kayo sa tiwala ng taong bayan. Pangalawang pagtatraidor ng COMELEC, ang sabi ng batas, kada automated counting machine dapat diretso sa COMELEC servers at diretso sa mga transparency servers. Bakit yun ang sinabi ng batas? Para kapag mandadaya ang COMELEC sa kanyang data, huli ka agad ng mga transparency server. Pero ano ang ginawa ng COMELEC? Gumawa siya ng sarili niyang data center sa gitna.
sariling server, doon niya muna pinapadala yung mga data mula automated counting machines papunta sa gitna, dinedelay niya and then sa kanya ilalagay sa mga transparency server. So anong nangyari? Therefore, yung mga papuntang data papunta sa Comelec server, pwede nang mabago ng Comelec servers mismo, at yung mga data na dumaan sa data center 3, pwede na rin nilang i-manipulate para mag-match sa linabas ng Comelec server. Meron pa bang transparency? Wala na. Yung tiwala ng taong bayan through that batas na dapat simultaneously mo in real time na i-upload sa Comelec servers at sa transparency servers yung result ng bawat makina, tinidor po ninyo. Kitang-kita po yan sa tagal ng pagsisend ng mga transmission on election day. Gaano po katagal yung transmission between independent and individual automated counting machines papunta sa mga transparency servers? Ilang oras, umabot pa ng madaling araw. Gaano katagal nagtatransmit mula sa automated counting machines papunta sa mga Comelec servers? Napakatagal din, may minuto, may oras, depende sa lugar. Kapani-paniwala ba yung pangyayari yun? Hindi. Bakit? Ako mismo sa aming bayan, nag-manual upload kami ng data mula sa automated counting machines na isang offline na automated counting machine namin doon sa probinsya. Nasilip ko na ina-upload pala ng isang automated counting machine 76 kilobytes lang. Napakaliit. Ang average speed ng mobile internet sa Pilipinas ay 35 megabytes per second. Doon sa munisipyo namin kung saan kami nagkakanvas noon, napakabilis ng internet. Ang pag-upload namin papunta pa lang sa Comelec server, umabot ng minuto. Anong ibig sabihin nun? Meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Hindi yan problema ng signal, hindi yan problema ng network cables, hindi rin yan problema ng mga server computer kasi hindi ito 1990s, hindi ito 1980s. Kapag tumagal ng mas mahigit sa isang minuto, mas mahigit sa isang oras, kapag umabot hanggang madaling araw, ang dapat na umaabot lamang ng split second na transmission, meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Yung kalokohan sa gitna na yon, ang hinala ko po, hindi nga rin computer ang gumagawa. Kasi kung pre-program yan at computer ang nagmamanipulate sa gitna, kaya niya rin yung gawin in split second din. Pero ginawa nila ng napakaraming oras. Baka mano-mano nilang dinadaya yung pagproproseso ng mga boto habang transmission. Comelec, mga commissioners at Chairman George Garcia, tinidor mo po ang tiwala ng taong bayan nung sinabi nila sa inyo na dapat i-direction ninyo almost real-time yung resulta ng ating mga eleksyon mula sa independent automated counting machines diretso papunta doon sa Comelec servers at sa transparency servers. Dahil hindi nyo ginawa yan, tinidor ninyo ang tiwala ng taong bayan at dapat lahat kayo mga commissioners ng Comelec ma-impeach. Paano ko papatunayan yun? Nag-e-exist kami 3 eleksyon na. Ibinoto kami ng taong bayan noong 2019, 300,000 na tao. Binoto kami ng 2022, 600,000 na tao. Ibinoto kami ng lampas 2 milyong Pilipino ngayong 2025. Pinakamataas na boto ng mga pulis at sundalo, pinakamataas na boto ng mga OFWs at ng maraming Pilipino. Ano sinasabing hindi kami nag-e-exist? Yun yung kaso sa amin noong 2019. At yung nagkaso sa amin, si Kabataan Party List, meron rin siyang pending case. Ang nagkaso, gobyerno ng Republika ng Pilipinas sinasite yung mga napatay nilang miyembro bilang teroristang NPA. Bakit sila naproklama? Bakit mas seryoso yung house show na kaso sa amin nila kesa doon sa kinaso ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas, pending pa rin hanggang ngayon? Kaya yun yung sinasabi namin, merong grave abuse of discretion si Comelec. Namimili na lang siya kung sino ang ipoproklama niya sa mga panalo. Alam nyo, ito masabi ko sa inyo, yung nominee namin galing Philippine Military Academy, yung isang nominee namin galing Philippine National Police Academy, silang kauna-unahan at pinakabata mula sa hanay ng mga sundalo at pulis na mauupo ngayon at ibinoto ng maraming Pilipino. Sinabihan ako ng intelligence officer kagabi, 2, na kaya kami hindi ipoproklama at baka i-disqualify para kapag kami ay natalo, yung natalong Gabriela Party List doon sa dulo, yun ang uupo. Ang masabi ko sa inyo, Comelec, ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon, tapusin na yung mga business as usual na yan at mga pamumulitika sa mga ahensya. Kaya nga nagagalit. At kayo, ang huling na politika bago nagalit ang Pangulong Bongbong Marcos, huwag nyo kaming isali. Meron kaming laban para sa bansang ito, para ang inyong mga anak at apo ay hindi ma-recruit ng NPA. Matindi yung laban namin ngayon. Laban dito sa mga makakaliwang grupo at sa teroristang NPA. Kauna-unahan taga-PNPA na uupo bilang kongresista, pinakabatang PMAyer na uupo bilang kongresista. Kayo ang pumipigil ngayon dahil akala ninyo business as usual lang yan, party list lang yan. Hindi nyo alam, national security ng bansa
ang nakasalalay dito kaya namomroblema si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit yung pamumulitika sa ahensya ninyo ay nakaka-contribute sa galit sa kanya at sa kanyang administrasyon. Sana matauhan kayo sa inyong pamumulitika ngayon. Follow up lang. We were able to interview Chairman Garcia last Tuesday nung magsagawa sila ng inspection regarding the campaign paraphernalias doon sa controlled facilities ng Payatas disposal facilities. Isa sa tinanong namin, ako mismo nagtanong regarding your case. So ang sabi ko, what happened to the 2019 case na hindi nare-resolve nga ng COMELEC? Well, in fact, naiproklama ang Duterte Youth Party List ng 2019 and 2022. Meaning, meron kayong representative sa House of Representatives. So, what happened now? So, ano ba yung grounds? Bakit hindi sila maiproklama? So, why not solve that 2019 case na entitled naman sila for proclamation? So, you file a petition, writ of preliminary injunction ba? Tama ba? At saka certiorari sa Supreme Court. So, ano ang sagot ng COMELEC sa inyo ngayon? Sumagot na ba ang COMELEC with that 2019 case na until now hindi pa nare-resolve ng COMELEC, pero with the two succeeding past election, 2019 2022, may proklama kayo? Ito buti nabanggit nyo. Nabanggit ko sa inyo yung tatlong kasong pinafile sa amin. Hausaw. Ang huling hearing noon, December 2019. Pagkatawag sa amin doon, ang sabi for resolution na yon in 1 month's time. So, January 2020, tapos na dapat yon. Kalahating dekada na. Alam nyo ang ginawa nitong mga petitioner, baka hindi alam ng COMELEC eh. Ang ginawa nitong mga petitioner na Kabataan Party List dun sa kaso namin, dahil bibigyan na kami ni COMELEC ng proclamation noong 2020, ni-raise nila sa Supreme Court, nag-forum shopping sila. Sabi nila, hindi kami rehistrado, promoting violence, vote buying. Yan yung mismo sa inyo. Alam nyo ginawa ng Korte Suprema? In 1 month's time, hindi na kami pinatawag to, dinismiss nila for lack of basis. Isipin nyo, tinaas mismo nila sa Korte Suprema, nag-decide ang Korte Suprema na wala yan. Walang kwenta yan. Kaya nga, noong 2020 hanggang 2025, hindi nyo na uli narinig si Marañon at yung Kabataan Party List na bumanat sa amin. Kahit noong 2022 election, hindi sila bumanat sa amin. Kasi nga, napahiya sila sa Korte Suprema. At hindi rin naman alam ni COMELEC na nag-forum shopping to mga petitioner na to. Kailan nag-ingay ang mga petitioner? Nung last week of March. Bakit? Nung third week of March, nag-number 1 bigla yung Duterte Youth Party List. At ang pinagtataka ko dyan, nung nag-file itong mga petitioner sa COMELEC ng parang urgent motion to resolve, pagkatapos nilang i-file, may press con agad si Chairman George Garcia. Parang coordinated. Ngayon lang ako nakakita na may nag-file sa opisina, yung head of agency, press con agad. Kaya alam ko coordinated yan eh. Kaya ngayon sinasabi sa akin ng intelligence officers kagabi, merong plano na i-disqualify kayo para may makaupong ibang party list. So masabi ko sa inyo, Chairman George, ikaw ang huling namulitika sa mga cabinet level, secretary level, heads of agencies ng bansa bago nagalit ang Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng politika na secretary level. Ang sabi kahapon ng COMELEC, hindi mag-resign si Chairman George kasi po independent commission po. Yung kasamahan mo, independent rin. Chairperson ng Civil Service Commission, nag-file ng resignation. Bakit tayo mo i-file yung resignation mo? Alam mo ikaw ang tatamaan nung panawagan ng Pangulo na yon. Wala kang tiwala sa wisdom ni Pangulong Bongbong Marcos. Magpasa ang lahat ng na-appoint niyang secretary level ng resignation. Alam mo na ikaw ang huling namulitika, i-accept ng Pangulong Bongbong Marcos yung ifa-file mo. Hindi lang dahil nung sa Duterte Youth na nagagalit ang marami ngayon. Dahil sa mga sinasabi ni Attorney Harold Respicio ng mga kapalpakan during your leadership in the COMELEC. Okay, siguro one last my end. Attorney Respicio, may we know ano yung ground na ibinato sa inyo ng COMELEC? Bakit pending yung proclamation ninyo? At alam ko, for disqualification, di po ba? So may we know the ground? Isang election offense doon sa Omnibus Election Code. Ang sabi, with the intent of disrupting the elections. Nagpapakalat daw ako ng maling impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay sa pagkandak ng general elections. Una, meron ba akong intensyon na i-disrupt ang elections? Wala. As a matter of fact, ang suggestion ko ay para ayusin
ang seguridad ng ating mga makina by disconnecting from the internet. At yun nga, sinunod nga nila. Napakabuti po, ano po? Pangalawa, dinisrupt ko ba? Na-disrupt ba ang eleksyon? Hindi. Natapos naman po ang ating general elections ng orderly. Mali ba yung information na ibinigay ko? Tama po, sinunod nga po eh. Yun po ang ginamit nilang ground para i-disqualify ako sa aking pag-upo bilang Vice Mayor ng Reyna Mercedes. At yun din yung ginamit nila na ground para masuspend yung aking proclamation. Tama yung sinabi ni Atty. Topacio kanina na yung kanilang notice sa akin na ibinigay nung sinuspend nilang aking proklamasyon, hindi ko pa nare-receive yung petition for disqualification nun. At sinabi lang nila, actually Harold, meron kaming na-receive na petition for disqualification sa office namin and sa tingin namin mabigat. Pero walang sinabi na facts. Walang substantiation against due process yan. Comelec, illegal ka talaga. Sa Topacio, with the narratives of Attorney Respicio, yung kanyang disqualification, para bang inunan nyo muna yung kumbaga wala pa yung final and proper notice doon sa respondent. Nag-desisyon ng Supreme Court ng COMELEC na hindi ka na may proklama. Mali nga kasi himayin natin very briefly lang kung bakit ganun ang rule. What is the rule? Pagka nanalo ka, ipoproklama ka. Because that is in obeisance to the will of the people, the sovereign will of the people. Anong exception? Pwedeng isuspend. Pero anong ground lamang? What is the sole ground? When evidence is strong, bakit mataas ang bar? Bakit mataas ang standard? Because you're dealing with the voice of the people. 2 milyon, ito, nanalo, majority. Sila ang pinili ng taong bayan. Kaya exception. Bakit may exception? Pag evidence of guilt is strong. Kasi, unang-una magiging moot. Pangalawa, baka gamitin yung kapangyarihan para isuppress yung evidence. But that is on the assumption that evidence of guilt is strong. You cannot say that evidence of guilt is strong kung walang hinihear. Because by the very definition of due process, the law must hear before it condemns. Etong dalawa condemned na without hearing. Worse, without informing them of the basis for the suspension of their respective proclamations. Third, based on a ground which does not appear in the law. Serious allegation. Wala pong serious allegation. Kahit pagbalik-balik ta rin nyo yung Omnibus Election Code at lahat ng mga circular executive orders ng COMELEC. Walang serious allegation doon. Evidence of guilt is strong, which must be determined first after a hearing and after considering the facts and the evidence presented by both parties. So hindi po dapat yon. Kung gusto nila, hinir muna nila. May time pa naman, June 30 pa naman mag-assume yung new term, noon of June 30. Bakit? Precipitately binigil nila yung proklamasyon, therefore thwarting the will of the people. Yun ang sinasabi ko. The COMELEC has ceased to be the implementer of the people's will. It is substituting its discretion for that of the people. Hindi po pwede yun. That's unconstitutional. That is illegal. Okay. At although sinasabi nga ni Chairman Cardema, hindi kasama sa cabinet, baka naman. But of course, hindi po gagawin yan. Kasi sabi ko nga, it is every election lawyer's dream to be controlling the electoral process. Vested interest na yan Okay, sir, one last na lang Kasi I remember when we interviewed Chairman Garcia, he is citing the Supreme Court decision which is Reyes versus COMELEC. Nang iniiwasan daw nila, same case of Chairman Cardema's Duterte Youth Party List with Attorney Respicio. I hope you will agree with me na the Chairman Garcia is citing the Supreme Court decision Reyes versus COMELEC na sinasabi niya iniiwasan daw nila. That's why pinipending nila yung naging tatlo daw yung election, proclamation, and oath. Ang iniiwasan daw nila yung kapag ka nag-oath, halimbawa sa House of Representatives, mawawala ng control ang COMELEC kasi pupunta na sa EDSRET, the House of Representative Electoral Tribunal, yung kaso. In the case of the local government officials, DILG na ang magdi-decide kung ano yung mangyayari. Any legal opinion regarding that, Attorney? Dalawa. Unang-una, pwede mo ngang iwasan yon on legal grounds when evidence of guilt is strong.
Hindi naman yun ang basis mo, serious allegation. Number two, teka muna, bakit iniiwasan mo pumunta sa HRET? Bakit iniiwasan mo pumunta sa DILG? Bakit gusto mo ikaw? Bakit? Tanong mo sa kanya, sir, bakit gusto nyo kayo? Ba't ayaw nyo DILG? Bakit ayaw nyo HRET? Oh, kaya sinasabi ko, politicized eh. Gusto niya siya. At ang ginagamit yung grounds to retain jurisdiction over these two matters is dubious, kaduda-duda, wala sa batas. Kung nasa batas, nasa putahe yata tayo ni George. Ito po ang ginagawa ng chairman, ha? Ito, kapatid. Sa halip na i-address nila yung serious issues ni Atty. Respicio, anong ginagawa? Tinitignan yung mga tinapon ng mga campaign material sa payatas. AIDS yun eh. As if doing something. Oh, kung baga sa mema. Ang daming serious allegations, tinitignan mo yung payatas. Alor,